Ano ang pinakakinatatakutan? Ano po, mawala po ang pamilya ko po or mga kaibigan ko po kasi po pag nawawala po yung mga pamilya ko po, wala po malalapitan. Tapos pag nalulonely po ako, tapos pag nagugutom po ako or anything po, ayun po. So, ako yung tao na mabilis mag-init yung ulo, na hindi agad sumusunod, tapos maikli yung pasensya. So, in short, ako talaga yung taong emotional na masuunahin yung nararamdaman ko, na pag may problema ako, talagang iiwas ako sa lahat, na uunahin ko tong ayusin sarili ko before ako mag-show up sa mga bagay na dapat ko talagang puntahan. So, ayun yung bagay na hindi nakikita sa akin, na nalalabas ko lang siya pag yung mga tao na hindi dapat makakita is wala doon. For me, masasabi ko na yes, kasi kahit na may mga struggles ako na nararanasan, sacrifices, pero iniisip ko na lang kasi para to sa family ko. Para to makatulong sa pamilya ko kasi ako lang aasahan nila eh. Ang biggest sacrifice ko para sa pamilya, yung sarili ko. Hindi man porket sinabing sacrifice labag sa loob. Ito buong puso ko naman, na pag nagkapamilya ka, ibibigay mo buong-buo yung sarili mo, oras mo, i-give up mo yung mga bagay na gusto mo para sa kapakanan nila, no. Hindi mo naisipin yung sarili mo, inuuna mo na sila, yung kung ano yung ikabubuti nila, hindi na yung sarili mo. Yung buong puso ko naman yung binibigay para sa kanila. Lalo na ngayon na, syempre may mga buhay na umaasa sa'yo, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo lang. Ayun. Yung kabutihan ng Lord na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kasi ako, sa totoo lang po, unang-una, sa edad ko ngayon, hindi lang yung yung nararamdaman mo lang na ibibigay mo sa bawat mahal mo sa buhay. Talaga yung pinakamahalaga mong gagawin ay yung papahalagahan mo yung pamilya mo, lalong-lalo na sa mga anak ko. Kasi dati, siyempre sarili ko lang yung inuuna. Ngayon, ang pinakamahalaga, yung pamilya ko, na para sila maging maayos yung mga anak ko. Pag nagkaroon ng pamilya, magkaroon sila ng magandang buhay. Hindi lang yung wala silang ginagawa. Bagkus katulad ko, ngayon sa edad ko, talagang doon ko itinutuon, lalo na kasama natin ang Panginoon sa bawat buhay. Kasi hindi natin magagawa to. Yung dapat ibibigay natin na para sa mga mahal natin sa buhay. Nagpe-pray po para hindi po malungkot, or pag hindi ako nakaka-pray, na lang po, maglalaro po ako para sumaya po ako, or mag-roller skates, ganun po. So, yung biggest pressure ko talaga right now is yung family ko, kasi mahirap talagang mag-serve ng ikaw lang, kasi hindi nila naiintindihan yung mga bagay na pinupuntahan mo talaga, especially if may yung mga gawain talaga sa Lord madami, tas yung family mo, hindi nila alam yun kasi hindi naman sila naging Christian, walang naging Christian sa family namin. So, ako lang talaga yung unang nagsiserve sa Lord. So, ayun talaga yung biggest pressure ko, na nawa madala ko sila someday para maunawaan nila or ma-experience sila yung mga nai-experience ko right now, and maintindihan nila yung mga ginagawa ko talaga para sa Lord. Ngayon working ako as warehouse boy. Kaso hindi ito talaga yung pangarap ko. Kumbaga lang siya. Nakita ko lang, kumbaga parang comfort zone ko lang to. Pero ang pinakagusto ko talaga, pinakapangarap ko is mag-civil engineer ako, What if hindi ako o kami nakakilala sa Panginoon? Totoo yun na. Kasi iniisip ko, anong buhay kaya meron kami? Anong klaseng pamilya meron kami ngayon? Kasi
ang laki talaga ng binago namin, no. Sigurado ako na magulo kung wala kaming Panginoon. So, nagpapasalamat ako. Nakakilala kami. Hindi naman although na talagang pinagsisihan no, dahil ako maaga ako nagkaroon ng anak. Unang-una talagang bata pa ako noon. Inuunti-unti ko na yung para maging maayos yung buhay ko. Siyempre yung mga anak ko, ginagampanan ko na para sila makapag-aral, maayos yung buhay nila. Sa ngayon, sa loob ng tahanan namin, lalo na nakakilala kami sa Lord, talagang sobra-sobra yung ibinibigay sa amin. Kasi lahat yung mga anak ko na sa una, nakasama din ni Brother Benji, nakasama ko sa isang bubong, talagang yun yung pagmamahalan eh. Hindi mo akalain na ganito yung mangyayari sa buhay ko. Kasi talagang unang-una, Lord, ano ba ang gagawin ko kung wala ka talaga sa buhay ko? Kasi unang-una po, kung hindi ko nakakilala si Benji, baka nasa ibang bansa na ako ngayon. Kasi talaga, yun ang pangarap ko nung una. Pero nung nakilala ko siya, naging maayos yung buhay ko, na magkasama kami, lalong higit sa lahat, nakasama ang Panginoon. Ay yung kabutihan na ibinigay sa iyo, talagang napakasarap isipin. Si Lord po, or pag hindi po si Lord, si Mommy or si Daddy, para ma-help nila po ako kung ano po maano ko. Tapos i-help po nila ako kung saan po ako nahihirapan, tapos pa-understood sa akin, ayun po. Sa akin talaga, hindi ako sapat kasi alam ko naman sa sarili ko na ang daming bagay na naglalak ako na hindi pa ito yung best version ko. Kaya hindi pa ako sapat talaga na sa lahat ng bagay, kahit naman sa pag-OJT ko, ang dami ko pa talaga naglalak eh. So, hindi pa talaga. Yun yung pagtatrabaho nga. Kasi ako lang yung aasahan. Wala nang ibang maasahan sa bahay eh. Yung kuya ko wala rin. Hindi rin siya nagwe-work. Ako lang talaga yung nagwe-work sa bahay. Then yung yung parents ko matanda na rin. Yung mga ate ko wala ring work. Kaya yun talaga yung pinaka mabigat na sa akin. Yung pinaka pagod ko. Kasi ako lang talaga yung gumagalaw sa bahay. Yan po. Napapagod, oo. Tao lang kasi, no, nakaka-drain siya, lalo na physically pagod ako. Emotionally, mentally, ayan, pagod ako. Kasi alam mo, tawag dito, tao ka lang, madali din tayong ma-pressure. Lalo na nga sinabi ko, 'di ba, may mga maliliit na buhay eh. Sa'yo nakadepende, no? Sa'yo sila naglo-look up. Nakaka-pressure siya araw-araw, kailangan ibibigay mo yung best mo para sa kanila. Ayun, kahit pagod ka, babangon ka, mag-show up ka. Na unang-una makakilala sila sa Lord at saka yung kabutihan na ibibigay sa bawat sa mga kabataan at saka sa anak ko. Kasi hindi magagawa talaga to na kung hindi kasama ang Panginoon. So, yung hinahanap ko right now is yung contentment talaga. Kasi di ba nasabi ko nga last time na ang dami kong bagay na naglalak. Pero kasi if wala kang contentment sa sarili mo, hahanapin mo na nga hanapin yun eh. Na feeling mo hindi ka enough. Kaya nahihirapan kang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi tingin mo sa sarili mo, hindi pa ito yung best version mo. Hindi pa ito yung dapat na hindi pa dapat ito yung version ng self mo na gawin yung mga bagay na yun. Kaya parang ang hirap lakaran ng mga dapat mo talagang lakaran kasi wala akong contentment sa sarili talaga. Yun, sa parents ko ate. Kasi sino pa ba yung tutulong sa kanila? Since matanda na nga sila, wala rin silang work. Para sa kanila, talaga ako pumabangon. Number 1 si Lord. Pangalawa, pamilya ko. Kasi mahirap siyang i-explain yung kapahingahan na binibigay ni Lord. Na totoo yun eh, kapag napapagod ka, lumapit ka kay Lord, magkakaroon ka ng kapahingahan. Yung assurance sa Panginoon, no? Yung kapayapaan sa puso mo, sa isip mo, mahirap siyang i-explain hanggang hindi mo pa siya na-experience. Pangalawa, pamilya ko. Kapag nakikita mong masaya sila, fulfilling eh, no? Kahit pagod ka, pag nakita mong malinis yung mga anak mo, well-fed sila,
no? Tapos nabibigay mo yung pangangailangan, yung mga gusto nila. Masarap sa pakiramdam, nakakawala ng pagod, no? At willing na willing kang mapagod. Kahit araw-araw ka mapagod, go.